Again, palakpakan nato ang presence ni Lord in this place. He is in this place. Amen? Kana dapat aware ta permanente sa presensya ni Lord. Mo nang ni ata diri karon because we want to have a real encounter with Him. Gusto na siya mahimamat, no? Kasi all throughout the week, busy kayo ta sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa atong pag-eskwela, mga estudyante. And kani, once a week lang kita magkita diri sa church, no? Except lang ko na kay life group. And morning karon nga dapat ibutang yun na to sa atong heart and mind. We're here to have a real encounter with God. Ma-encounter na to si Lord during sa atong praise and worship time. Ma-encounter na to ang Ginoo during sa pagpaminaw sa iyang pulong. Sa mensahe nga akong i-share karon. God has something for you today. Ingna imong tapad na ay milagrong mahitabo karon sa imuha. Igsuon. Kana kung imong dawaton. Okay? All right? So I hope everybody settled down. By the way, I am Pastor Che. Sa karon pa lang no naka-attend. Thank you for coming, mga first-timers. First time siguro ni mo nag-join. Maybe somebody has invited you. In behalf of the leadership, thank you for coming. Thank you, and I hope this will not be the first and last. Okay? So, padayon gihapon, join ta every Sunday. By the way, Pastor Blair is not here with us. Dapat gahapon siya makauli from Bicol. Kaso lang, na-change ang iyang flight. So, by 10:30, mulupad pa siya padulong diri sa Davao. So, di gid siya kaabot. Mo nang, I took over sa iyang task today to share the gospel of God, to share the message of the Lord. So, I hope by 12, makaabot pa siya, makaapas pa ba siya? Papaspasan na to ang eroplano. But thank you everyone for praying for Pastor Blair. Very hectic ang schedule. Na siya sa Legazpi City gahapon. Of course, it's a missions conference. Ethnos Asia, no, with Pastor Sunny Largado, the missionaries, no, from Ethnos Asia, ang kauban ni Pastor Blair. So they ministered to different churches. Mo nang kagahapon, grabe ang schedule. Nag-speak siya and salamat sa mga nag-pray because iyahang gi-share nga powerful good kayo ang nahitabo yesterday with the pastors. So, and missionaries. Yon. So he'll be arriving around 12:30. All right. Excited tang tanan maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung excited ka, ingna imong tapad, I'm excited. So maminaw gid ta because we're excited. Amen? Praise God. Ako excited pud ko, kaya ako ning gibilaran. Every time mag-prepare ko message, kulang-kulang gid ang tulog si Dile. So, makarelate anang mga naka-preach na, no? Dili gyud basta-basta when you prepare a message for everyone, imo ginang pangayon sa Ginoo. Maghulat gyud kag revelation gikan sa Ginoo. Dili ni siya pwede buhat-buhatan lang, but you have to ask the God's guidance from the Holy Spirit. And wow, na usahay quick, no, ang revelation na usahay, you have to wait patiently. So the Lord has given me this message entitled The Closeness of God. Everybody say, closeness. Kisay close diri sa Ginoo. Wow, lami paminaw no. Close mo ni Lord. And ma-feel good nimo ang iyang closeness. Right? Nearness. Kung sa Bisaya pa, ang kanang duol lang gid ba? Kung sa Tagalog, malapit. Malapit ba? So, yun. Ang key verse nato is Acts 17:27. If namoy Bible, please open your Bible. Bisan og na i-flash diri sa screen. Mas maayo gyud na Bible and then mark it, no? Markahin na siya because na ay mensahe diha ihatag si Lord sa imuha. Mo na itong key verse, God did this. Acts 17:27, it says, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from any one of us.
Kung sa Cebuano, Bisaya, basahin nato sa Bisaya. Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan, ang tinuod mao nga ang Dios dili layo. Sige daw, sabay-sabay, dili layo. Go. Kanato. Dili layo kanato. Actually, dili layo ang Ginoo. Klaro kayo sa iyang message. Aron, mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan, ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato kanimo. Dili layo sa imo, ha? Di ba? Siguro, layo kayo si Normie kang like ka. No? Layo, distansya ka imo. Pero kabalo ba mo? Duol kayo si Lord diha sa inyo, ha? Tapad mo ni Lord. Kinsa way tapad diha. Kala mo lang wala, pero meron. Diba? Naa si Lord, tapad ni mo. Why? Nganong gisulti man ni? Nganong giingon man ni aron mangita sila kaniya? Kaniya si Lord. No? Ngano man? Because in Acts chapter 17, Apostle Paul gave a sermon sa Athens, no? People in Athens. He said something like this. In pani Apostle Paul, God doesn't live in a temple or in a little house. Money yang gi-share. He would be confined. Iyon si Apostle Paul. Si Lord, ang Ginoo, dili siya gusto mo puyo in one place lang. Okay? Muna yang gisulti. Ingon pa niya, dili siya gusto makulong lang in one place. Murag si Pastor Blair ba, di na siya nimo papuyon sa balay the whole day. Mura na siya gilantan. Gusto na siya mo gawas mo lakaw. Kisa ba ing ana? Nga, mangatol gyud imong tiil bago sige ka mo lakaw. Di ba? Si Lord, dili siya gusto ma-confine in one place. Okay? Because He has chosen to live all around the world. Tibuok, nasod, tibuok kalibutan. That's why we can say God is everywhere. Everybody say, God is everywhere. Mutuo ba tana that God is everywhere? God is everywhere. Bisan asa ta mo adto to the ends of the earth. Naa si Lord dito. Bisan pag mutago ka ilalom sa yuta, naa si Lord kauban nimo. God is everywhere. God is everywhere. Ngano ang rason? Why? Sa ingon pa kaganina sa Acts, ibalik na to tong Acts 17:27. Sa Bisaya, aron mangita ta kay Lord, mangita ta kaniya. Sa pamasin nga makit-an nato siya. Okay? Mo nang di gusto si Lord mo stay in one place. He wants to stay all over the world. Bisan asa. Para dali ra nato siyang makit-an. Dali ra nato siyang makaplagan. Amen ba? Kaysa tinuod lang, dili layo ang Ginoo. Duol ra kayo ang Ginoo. Mutuo ba tana? Kano sa bani mo na na-feel nga duula ra gid sa Ginoo oy. Duula ra gid oy. Di ba? Muna dapat natong masabtan. Ngano si Lord gusto mo puyo lang in one place. He wants to stay, no, anywhere, any place. Munang digid ka maka-eskapo, pag mo ka, diri ra ko mo tago, diri ra ko kay wala diring Ginoo. Hoy. Wa ka kahibalo, duol kayo ang Ginoo. Na ko'y nadungog storya ba? Nganong musimba man kada sa the word nga wa man ay Ginoo diha. Oh. Di niya alam. Hindi niya na-feel kay wa man siya dire. Pero kita nga na-adiri, na-feel ba natin ang presence ni Lord? Say amen kung na-feel ni mo ang presence ni Lord. Amen. When you speak the name of Jesus, kaganiha, when we sang that song, I speak the name of Jesus. The name of Jesus gives healing. Amen? Mo nang ma-feel na ito, makaana ta, wow,
Ayun sa ato dili tungod kay maayog tingog ang worship team, but kato presensya to ni Lord nga gipa-feel sa imuha. And no wonder, nganong mutulo man akong luha during praise and worship. Nganong sa worship time, nganong di man ako mapugnan akong mga luha. God's presence is with you. Amen? Is in this place. Dili tinuod ng ayog simba diha kay way Ginoo diha. Na Ginoong DK, Ginoong JD. Diba? All right. Now, today I want to tell you, I want to remind everyone, basig nakalimot ta, that God is close, God is available, and God is accessible. Amen. Amen. Inay mo tapat, basig nakalimot ka. God is close. God is available. God is accessible. Amen. Na mga tao nga dili available, dili accessible every time we call to them. No, we call them. Dili sila available. Dali ra kaayo nato makaplagan ang Ginoo. Dali ra once ato siyang pangitaon. Kinsay nangita na diri kay Lord. You want to have His presence. You want to embrace Him. Imo siyang ipangitaw, imo gid siyang nakaplagan. Now, sadly, nako story, na-observe nako, a lot of kids, kasagara mga anak, no, they grow up with absentee fathers. Absentee meaning, yun, murag naa pero wala. Absentee, wala. Okay? Moni ilahang father, dili nagauli permi, wala permi sa balay, or naay father nga makalimot sa iyang birthday nimo, malimtan. Di ba? Morning absentee father, makalimot siya nga, naman reunion, family reunion. Absentee father, makalimot siya nga, naday siya 5 ka anak, abi niya, upat lang. Okay? So, wala siya, murag wala siya. Bisan og naa siya sa balay, bisag naa siya sa sulod sa balay, pero murag wala. Detached ba? No? Nabay mga fathers nga naalagi akong tatay, na ako'y tatay, pero murag wala. Ngano man? Detached because of, sige, dulag cellphone. Nabay mga tatay gadula pag cellphone? Or ga-scroll lang? Sigig tanaw TV, huruton ang basketball. O man sa basketball, itong i-review pa itong dula sa una. Or tanaw Batang Quiapo. Or sa mga TV programs. Diba? Or na-busy siya, detached sa sayang family because he's busy working. Na siya ginatrabaho, di siya mahuman-human, bisag nasa balay, sige pagtrabaho. Absentee father. Pero wala. No? Nabatay kailangay nga na? Tinuod ba niya akong gisulti nga daghang mga bata or mga anak na nag-suffer ani because they have this absentee father? No? They may be physically there, present, but they're not mentally and emotionally home. Naalagi siya na si Papa, pero dili siya emotionally and physically present. Mananggingon nga, you're so near, yet so far. Naa ka, pero murag wala. Di ba? Manguhit imong anak, Papa, ay samuksa. Hindi na. Di ba? Papa niya, kalibangon na dito. Di ba? Or dad, or tay, imong anak ng teenager. Tay, di mo mapansin. Because you're busy doing something. Di mo mapansin na day siya problema. Sakitan na day siya kay sa iyang dughan. Di mo na mapansin because you're busy doing something. You are there but you're not physically, emotionally present kung nana ka sa balay. Absentee father. But you know what? Kailangan nato ni siya dapat
usabon ni nga attitude or kani mga fathers, I'm speaking to the fathers, no? Always take time, make time. Pag abot sa balay, make time na with your family. Yes, naman siguro kay tapuso nun nga trabaho, but pag abot sa panahon, labi na di sa table, no? Eating time, cellphone time gihapon. Di ba? So, naay panahon nga, nagyoy dapat, no, chika time. Okay? Mangutana ka, o kumusta man, o okay lang ba yung klase, okay lang ba yung trabaho, okay lang ba yung business? Alright? Now, yun, para di ka matawag nga absentee father. Why mag-suffer? Why mag-uol? Ug daghan kaayong mga batanon karon nga maglisod sila to about sa Ginoo. Nga loving father, loving ba gyud ang Ginoo? Naga-care ba gyud ang Ginoo sa ako? Di gani naga-care sa ako ang akong papa? Di ba? Now, let me say this, that it's really important to remember and be encouraged. No, I will share to you this 3 encouraging facts about the closeness of God. You have to take this, no? Dapat ato ni siyang ma-remember or mahinumduman or mabutang, masabtan nato. No, ibutang nato sa atong kasing-kasing. This is very important. Remember these 3 encouraging facts about the closeness of God. Una, God is never too busy for you. God is never too busy for you. Amen ba sa mga nakarelate? Kung sa Bisaya pa, dili gyud busy ang Dios para nimo. Dili siya busy, oy. Para nimo. Permi na iyang attention sa imuha. Kay ingon man siya nga duol ra kaayo siya. So dili siya busy para kanimo. Amen? Mutuo ba ka na? Dili ang Dios busy para nimo. Ikaw ihagyog kang tagdon. And it's in the Bible. Dili ako anang nagsulti, but it's written in the Bible. Psalm 145:18 it says, "The Lord is near to all who call on Him." Amen. The Lord is so near. He's so near. Ma-feel ba na nimo karon that He's near? Ma-feel ba na nimo? He's so near. Siguro nag-struggle kag sabot karon, ha? Kasi na kay ginaagihan. But I'd like to tell you that the Lord is near to all who call on Him. Dili siya busy. Iyahakang atimanon. Every time you call on Him, naadan iyang attention sa imuha. Ang Ginoo andam nga mo tubag sa tanan nga mo sangpit kaniya. Kung matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Nakasabot ba tang tanan mga Pilipino? Ha? Ang Ginoo andam nga mutubag sa tanan nga mosangpit kaniya kung matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Kanang tinud-anay gyud ba? Kinsay tinud-anay gyud diri kung mutawag kay Lord? Dili gani tapaw lang. Salig lang ang dool bitaw ka Lord, kita naman ko sa akong need ba? Kabalo naman ka. Pero ang Ginoo nagahulat na sa imuha ug andam siya motubag kumusangpit kag Lord Jesus, tabang Lord. Di ba? Nagahulat lang ang Ginoo. Klaro kayo sa iyang mga pulong, andam nga motubag. Kanay mo ang kauban sa balay. Pirmi ba na siya andam motubag? Ha? Mga anak, andam ba mo motubag sa tawag sa inyong nanay? Oh, naay concern ang mga nanay nga kada tawagan nila yung anak, hello nak. Buring pero pinduton. Hello, hello. Di naman motubag. Ang Ginoo andam permi motubag sa imong tawag. Amen ba? He's never too busy to talk to you. When you want to pray, naa siya. Maminaw siya. Every time you pray, kasi ganahan din rin nag-pray gid kay every day, every minute, every second, nag-pray ka. Kasi naka-attend sa online prayer na to tong Saturday. Taas ka mo.
Sa online prayer, abi nimo og ano lang na siya. Basta lang. But you have to give value on this, no? Sa atong online prayer. Online lang, pero ang Ginoo naminaw, nakakita. Sincero ba gini akong mga anak nagpray? Sa online, based sa akong na-research, ang katong sa una, pandemic time, ang mga estudyante pag online, dili mabalaan sa teacher kung naghigda lang, hangtod nakatulog na human na lang ang session, ang klase, nakatulog. Sa online prayer, mo po niya akong fear. Lord, basig na nga tulog na ni sila. Nagsige na lang istorya ang speaker or ongoing ang prayer, pero unsa kay gibuhat nila? Ikaw ra gyud Lord ang nasayod. Ikaw ra gyud nakakita, Lord. Kinsang naghigda-higda hangtod nakatulog. Nag-group picture, oy, wa may nigawas nga nanawong. Kay nakahagok na di ay. Inem tapad, ikaw ba to? Now, God is always listening to us. When we pray, God is right there. Amen? God has no problem processing everyone's prayer request. Daghan kita. Imagine ha, kitang tanan maghatag og prayer request kay Lord. Kitang tanan pila ta kabuk dinhi. Maghatag-tag prayer request sabay-sabay. Tanaw ninyo kaya na ni Lord i-process? Diri nga side, tanaw ninyo kaya na ni Lord i-process? Murag kulang ra, gamay ra convince dinhi. Dinhi kang dapita. Kaya ni Lord. Kaya because He is God. He is God. Kaya na niya, dili na niya problema ang pag-process sa tanan na tong prayer request. Muna, sige ra gud tag-request, God, pray. Lord, may I request, Lord? Pag sincere ka, makita sa Ginoo ang imuhang motibo, ihagyog kang tubagon. Amen? He is God. Remember this. He is God and He listens. He's always near. He never says, call back later. Ka-experience mo na? Nanawag ka ba? Lord Jesus. Lord, hello. Jeremiah. Jeremiah 33. Ang say promise ni Lord, call unto me. Sabay-sabay sa mga nakamemorize ng verse. Call. Basahon nato na usab atong Bible ha. Ingon ang promise ni Lord. Call unto me and I will answer you. Sa King James pa, I will answer thee and show you great and mighty things. Call unto me. Never gid na si Lord maingon nga call back later ha. Busy pa ko. Never. Sa cellphone, di ba? Pag naay mag-call, makita man na nimo, it's either call you later, can talk to you, kanang may nga na ba? So pinduto nimo na pag di pa ka-available. But you know what? Si Lord, never ever gid siya nagaingon og call back later. Pero may gina siya anda mo tubag sa imuhang tawag. Amen ba? Convinced ba tana? Mutuo ba tana? Amen. Because He is our God. He is a wonderful God. Second, ikaduha nga fact, nga dapat ta ma-encourage. God loves to meet your needs. Kinsay na ay daghang needs diri karon. Kusugag yun ay. Kinsay walay needs. So kitang tanan na ay needs, tama? Inay tapad na kay need, murag wa man ka nagtingog. Nanay need, silence means yes. No? God loves to meet your needs. Today, I want to tell you, God wants to meet your needs. Gusto ni Lord tagbuon imuhang panginahanglan. Amen? Pasalamatan ni mo siya naan. He loves, dili lang wants, but He loves to meet your needs. Sa Bisaya pa, gusto sa Diyos ang pagtagbo sa imong mga panginahanglan.
kinsa diri nakagipag-pray for pila-pila ng gid ka years. Ya gitagpo sa Ginoo, pinakalit. Taas kamot be? Pinakalit, no? Hala, masyak ka na lang. Makaingon ka nga, hala na, ana. Nya, natingala pa ka. Mayon ka, hala ka, Lord, nga naman to. Pasalamatan na lang dayon nimo ang Ginoo. Amen? Mo na yang gusto. He loves to meet your needs, our needs. Amen? Ma-material ba na, ma-spiritual, or emotional? You want healing? You need healing? Iyan ang tagbuon. Dili lang tanan kwarta, no? Dili lang tanan money matters, but nakita man niya sa imuhang need. Nakita niya ang need ni, pananitan, nakita ang need ni Ate Minerva. Si Ate Minerva, kailangan niya og comfort. Need niya ang peace. So God will give her the peace that she needs. Amen? He's not annoyed by our request. Everybody say amen. Dili samukan ng Ginoo. Dili siya samukan sa imuha. Magsige kag hatag sa imuhang request. Mamayang ingon. Di ba? Nana sa iyang mga pulong o sa iyang promise. Okay? The Bible teaches if you know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Amen? Matthew 7:11, markahin na sa inyong Bible. If you know how to give good gifts to your children, ang Bisaya, ang Cebuano, atong basahon. Kung kamo, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, okay? Kung mga parents mo dili karon, unsa pa ka ang inyong amahan nga atoa sa langit? Tama? Muhatag gayud. Ma-remember na ko kung nanay mo siya, gayud. Muhatag gayud. Everybody say gayud. Meaning, gyud, muhatag gyud ang Ginoo. Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong unsa? Mangayo kaniya. Kinsay nangayo na kay Lord dire? Sige tag pangayo, no? Okay naman si Lord magsige tag pangayo, di man siya maanoy. Pero muhatag pud ta para sa iya ha. Amen ba? In return sa iyang pagkamaayo, unsa ang para kay Lord, atop mong ihatag. Amen ba? Kinsa diri nakahatag na ka sa imong tibuok kasing-kasing kay Lord. Tungod sa iyang pagkamaayo. Tibuok kasing-kasing. Imo nang nahatag ang imong serbisyo de kay Lord. Say amen. Nahatag na nimo ang portion para kay Lord with your finances. Because si Lord faithful nga nagahatag, nagaprovide sa atong needs. Dili lang kita permi ang, Lord, dagay ko Lord. Sige na Lord, provide Lord ba? Si Lord nagahulat lang po na siya. Naku igsuon nga na karon sa US, enjoy kayo me the other day, bisan online kayo, nahatod, na package nga ni abot. So, bibo kayo, akong relative. So, video call. So, naka-video call. So, ako nagtanaw lang sa akong mga relatives. And then, ni Ana din, akong sister nga nasa US. Wow, enjoy! So, tanan mi thank you. Lagabi ka bibog yun. So, na ako'y tulo ka bags coming. Thank you. So, nag-thank you na. Ang ending, birthday day niya karong August 1, siya nga, ako na po din yung padadaan, be. Bisag durian candy lang. So, kanagani, in return, pwede po mo balos, di ba? Pwede po mo balos. Pwede mo balos kay Lord. Amen ba? What is due to God, unsay para kay Lord, ato nang i-offer. Amen? Because He deserves. You know what? Undangon na nato ng sige lang tag pangayo, sige tag request. Wala po tay kihatag balik kay Lord. Amen? Ang atong worship, ang atong paghatag sa atong time, no? In serving God.
Pwede gid ka mo serve. Ang atong mga doorkeepers, kulang pa na silang tao. Di ba? Si Ma'am Chrissy Quinn diha, no? Ngita siya mga willing mag-serve as ushers. Dili mag-matter ang edad. Pwede gid ka. Ang worship team mo, daghan na ni sila. Sa ushers o sa Sunday school teachers. You can serve. You can give your time in serving the Lord. Amen? Now, klaro kayo that God loves to meet your needs. All your needs. Everybody say, all. Even imperfect parents here on earth like to give their children good gifts. Na mga amahan, na mga parents nga imperfect, but they love to give gifts to their children. Amen ba? Kinsang mga parents nga nga ganahan kay kamuhatag ba? Labi nagtaas ang grado. Bisag dili taas ang grado, pero love man nimo imong children, tagaan nimo gifts every Christmas, every birthday, muhatag gyud kay gift, di ba? So, kita gani nga imperfect, no? Muhatag man ganita. How much more sa atong God, sa atong perfect God? He's even better at giving gifts. God's perfect. And He's even better at giving gifts. Tinuod ba na? Amen? In fact, He loves to meet all your needs. Kung nakakay needs karon sa kunagingon, kahibalo ang ginawa na. He knows your needs. And He loves to meet your needs today. You just believe. Amen? Kabalo ko tanan ta na ay panginahanglanon. Need siguro nimo o pambayad sa imuhang monthly bills. Need siguro nimo emotional, like you're, di ba? Nakagibati nga dili okay. Or need nimo physical healing. The Lord loves to meet your needs today. Ikatulo, but not the least, He is sympathetic to your hurts. Everybody say sympathetic. Sa Bisaya, unsay Bisaya sa sympathetic? Ha? Kasabot na taan ha? Kanang mo simpatiya ka? Unsay mo simpatiya? Ipakita nimo ang imong concern sa nagsubo, di ba? Kung nabitaw friend or kailan nato nga namatyan, we sympathize, di ba? Or naay nasunugan, we sympathize. Atong kaguol pod ang ilahang kagulanan. We sympathize. And God is sympathetic to your hurts. I don't know if you're hurting today. Na ba kay hurts karon? Sa imo kasing-kasing nasakitan ka. Hurt kay ka ni anhi sa church. Hurt kayo ka. Hurt ka yesterday. Hurt ka last month. But you came here. Even if your heart is hurting, I want to tell you that today God will take or remove that hurt or hurts in your heart. Sa mutuo lang. If you will give that hurt to God, God will take it and will give you that healing that you need. The Lord is close to the brokenhearted. In Psalm 34:18 it says, He rescues those whose spirits are crushed. Kapila na ba na nimo na balik-balik ug basa ang Psalm 34:18? Kinsa diri nakabasa na ani nga verse? And nakadungog na gyud kaani. Na ba? Say amen. Kana kung imo nang nanabasahan. Kung wala pa, this is it. This is for you. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Nagdugo sa sakit, grabe gyud nga kasing-kasing puno sa kasakit. Sa Bisaya pa atong basahon, duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing. Nabay samad imong kasing-kasing karon or nasamdan ba na imong kasing-kasing? Wounded heart. No wonder nga nung magsige lang kag hilak, sige lang kag mugot,
Kasi wounded imong heart. Dili ka basta-basta maka-get involved sa ministry because your heart is wounded. Now, God is here. God is here. He will sympathize to your hurts. Duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing ug unsay buhaton sa Ginoo? Unsay buhaton sa Ginoo? Luwason niya ang nakabsan sa klaro ba? Tanang paglaom. Kinsay wa na'y paglaom din hi. Nakaginagihan na nakawa na joy paglaom. Wa na gyud. Imo nang ginadeclare ba nga wa na'y paglaom. But you know what? Luwason ka sa Ginoo. May kakaroon nga wa na kay paglaom. Wa na gyud paglaom. Makulong na gyud ni. Wa na gyud malubong na gyud ni sa akong utang. Wa na gyud paglaom. I-cancel na. I-cancel. Ang tanang ni graduate siguro sa life class, mao na to, isa na to dito sa ilahang gi-renounce. No? Naakay paglaom kay Jesus. Amen? Inay mo dapat naakay paglaom. Ayaw kawala sa paglaom. Duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing. Yes, I know and I know. I can sense in the Spirit. Some of us here has a wounded heart. Hurting imong heart. Maybe nakapa-hurt sa imo harapong kapamilya. Nakapa-hurt sa imo ang best friend. Na-hurt ka. Nya di mo ma-overcome ang hurts. Nya ni ka diri, sige lang ka og hilak or sige lang kag utong kay grabe, hurt kayo ka. Hurt na gyud. Now, when you hurt, God hurts. Please know about this. Kung ikaw nasakitan, ang Ginoo nasakitan pod. And every time when you grieve, kanang maguol ka, or nakagikagulan, ang Ginoo pod, mo sympathize po na niyo, makiguol pod siya. Iapod kang sabayan sa imong kagulanan. Amen? Imo ba na siyang na-experience? Sabayan ka sa Ginoo sa imong kagulanan. And when you are broken-hearted, sa kung gingon, when you're crushed, broken-hearted, grabe good ka hurt. And you think you can't even get up. Di ka makabangon tungod sa ka. Grabe good. Di ka ganan mo bangon. Gusto na lang ka magsigig. Maglubog na lang ka sa imong bed because you are so broken-hearted. So hurt. There was once, incident. I was deeply hurt. Grabe good. Lalum kayong akong hurt nga nabati. Super. Di na ako ma-imagine. Super hurt. And di na ako na masulti-sulti kay Pastor Bea. Basta one night, before ko natulog, nagsigilan ko hilak. Nga kanang hilak gani nga silent cry. Nga kanang, kasi naka-experience na. Tapos, pero pag mo, kay makadungog imong tapad. Tulo ni mula, super deeply hurt ko that time. And since dili na ako na masulti-sulti kay Pastor Bea, pero na-sense na niya eh. Pero nagtakilid ko, anak ko, I'm so hurt. Nakita sa Ginoo, wala ko'y laing kitawag ako, Lord, hurt kayo ko. Sakit kaayo, Lord. Sakit kaayo. Hanggang karon kung akong ma-recall, yes, I'm okay. Na-deliver na ko na, but super duper hurt good. Makarelate mo na. And that time, pag ina ko, Lord, tabang, I'm so hurt. Gusto na ko, Lord, mo matulog, nga kanaganing ma-release na sa kasakit, sa kasing-kasing. And then, right there and then, I felt the embrace of a father, a loving father, na feel lang yun ako. Because during that time, nga nagsigi kong hilak silently, na feel na ako nga iya kong gi-embrace. Because I was asking help. Lord, tabang, di ko gusto matulog nga hurt. Basig maurom na. No? Urumon taw sahay sa atong, di ba?
Hangtod na bitaw ng uban, di na makamata. Kay grabe na. So, right there and then, I felt the presence of the loving Father. He embraced me. Iyang gikuha, murag gisulti niya sa ako, banga ako na nang imong hurt, be. Ako na nang imong kasakit. Iyahang gipulihan o malinaw nga kasing-kasing. Amen? Na-experience ba na ninyo? Every time you feel that hurt, every time nga hurting mo, broken-hearted, duol raman kayo ang Ginoo. Once you call on Him, He is always there. Iya gidayon kang luwason. Iya kang tubson. No? Amen? Iyahang bation ang imuhang ginabati. Let me tell you now that if you're hurting today, gikan lang ka naghilak gahapon, ganiha, or last week, sultian ti ka, God feels for you. Giangko na ni Lord, imuhang gibati karon. Kung imo nang ihatag karon ang imong hurts, kuhaon na ni Lord. Iyan ang angkunon. Because that's what He has promised. He will take or He will sympathize to our hurts. God wants to meet every need that we have. Munang gingon nga, gusto man gina niya i-meet ang atong need emotionally, maybe. Nakaikinahanglan ron. He's here because He cares for you. God cares for all of us. Manang gusto siya makig-close ato. He is with you in your suffering. Are you suffering today? Nakakay ginasuffer. Nag-suffer ka with, siguro nakakay, o saba, nakay sakit or nag-suffer ka sa imong struggle or sa ba imuhanggi ka o sa imong suffering karon because kalisod sa panginabuhi, nag-suffer ka, God is with you in your suffering. He is with you. Amen? Just believe He is with you. He is close to you. Now, you are never closer to God than when you are in pain. Every time you're in pain, kana ang pinaka duol nimo kay Lord when you're in pain. Nabantayan nimo ng kanang tao nga okay kayo ang kinabuhi, walay kasakit. Magpalayo pod, nag-happy-happy ra pod, di ba? Makalimot na sa Ginoo. Kalimot na og hatag og time kay Lord. Pero when you're in pain, ay undang ang kalipay, undang ang laag-laag, undang ang happiness. Hilak-hilak moment na. And duol kay Lord, kay mubasa naman kag Bible, muampo naman ka, muapil naman kag online prayer meeting. Ayaw na hulata nga naa kay suffering. Ayaw na hulata nga maglisod ka, nga di ka magpadul kay Lord. Amen? You have to give time to God. When you're in pain, mo nang panahon nga close kay mo ni Lord. He is there. And let me tell you, He cares. God cares. Amen? Inay mo tapad, God cares. Ayaw naghilak ni Haigsoon. He cares. God cares. Si Lord, naagad iyahang tanaw ka nato. Naagad iyahang kasing-kasing. God wants to meet your needs because He is caring. Everybody say, He is caring. Consistent. And close. Consistent si Lord. Once maingon siya nga, tabangan ti ka, tabangan yun kanya permanente. Every time you call on Him, mutubag siya, mutubag na siya permanente. Munang gingon, consistent ang Ginoo. Consistent siya. Close. Very near. Alright? He is caring. Naay panahon nga, kami, mahilig man gid mi og kaon, no? ang among reliever, basta kapoy na kayo mi,
mangita mig makaon nga kanang makapa-satisfy. Right? Kinsay mahilig diri kaon, be? Tanan man ta, di ba? Now, one Sunday, long day to na mo, nga kipang kapoy gid mi duha ni Pastor Blair, as in kapoy gyud nga muuli mig balay after sa service, meeting, napagil na another meeting. Kapoy gyud ang Sunday namo. So, kami ramang tulo ni JB kay si PB, lahi naman na sila balay. Ako huna-huna, ay pag-abot sa balay. Kapoy naman mag-prepare og food. Kapoy naman, di na ni manghuga si JB og plato kay matulog na. I mean, kapoy. So, nag-decide mi, okay, dito ta mag-dinner ta. So, naami, gatoon nga restaurant, nga lami ang sabaw, nga ganing head, kanang sabaw, ulo gani, sinabaw. So, dito mi, wala ako gi-check akong money, kung okay lang ba. So, basta dito mi, kay mga on mi, ni sulod, walay tao. Ay, naadi ay, tulo ka buok. So, wow, luag, kitara. So, yun, order mi, yun. Sa itong gusto, buntot sa isda, gulay, na. So, nag-order mi. Lami man ikaw ng prutas. So, ni-order po mi og fresh fruits nga kanang platter. So, unahon man daw na. By the way, ingani daw ni siya, para di ka magkaroon og acid sa imuhang, di ka magka-acid. Before ka mo count sa meal, unahon ni mo ang fruits. So, nag-order ko fruits. So, nangaon mi prutas. Yun. Busog kayo mi. Human. Pangayuon na ang bill. Tanaw na ang duha sa ako. Kay ako may ilang pabayron. Ayun ko, pila ka among bill karon Lord. Pinaana ba? Naka-experience mo na? Nang gamit ninyong kaon niya, pagkahuman, pila ka atong bill. Ano yun, no? Makabayad, makahugas kitag plato. Nai-joke-joke, di ba? Huy, manghugas gid mong plato ron ha. So, patkat ako naisip, Lord, pila ka among bill no, nalamian man among order. No? Napay paborito ni JB nga kanang, saan ang imong paborito? Calamaris. Diabot ang bill, pagtanaw sa bill, niingon man ang, ano ko, wow. Dili man ipakita sa waiter, niingon lang siya nga, ma'am, bayad na. Ha? Bayad na? Munta nag-order pa kong daghan, diba? Wait lang. Time pa. Kinsa may nagbayad? Ang nagbayad, tong tulo, nga naglingkod dito kauban na mo, paglingi, isa sa mga pastor friend kauban. Kibayaran niya, kami ang naulaw. Kaya among gi-order daghan kay niya, ilahang gikaon. Gamay raman ito ilang gikaon. So niya namin, oh my God, sa akong kaano, siguro namula siya, hala, kibayaran. I mean, wala magbugo. Wala mi na sanay nga kami ang librehon. Kaya nakasanayan gini Pastor Blair, kami ang mang libre. So kato nga time, hala, kibayaran. Wow! So na-amaze me. Grabe namang pasalamat. Pasalamat gyud. Hangtod, nangatawa mi, abot mi sakinan. Mi, grabe no, kisa ko magdahom nga malibre ta karon. Perfect gyud yung atong decision nga mga unta dito nga restaurant. Kaya dahang kay migyaw na huna, libre. Kisa naka-experience na. Wala pa? Panglibre sa mo para kamo na po'y librehon. Di ba? What you saw, you reap. Now, ni anak ko sa iya kay Pastor Blair, o say tanaw ni mo ato, provision to ni Lord. Gi-amaze ta ni Lord. Gipa-amaze ta ni Lord nga kanang, nalibre ta. Mahalon ba itong kuan? Buntot o katong fried buntot o sa to. Panga. Anak ko, Lord, this is how you take care of us. Ingana si Lord mag-care sa atoa. Amen? Wala pa siguro ka na libre or sa ubang bagay. Siguro sa imuhang office, ni kalitlag ingon ng imuhang office mate nga, para ni sa imuha, share ta, imuha ni. Di ba? Kinsa naka-experience na? Gitagaan ka.
Or kalit lang, sa jeepney, niingon nga, huy, di ba taga-tuwed ka? Libre na kang pamasahe. Di ba? Kinsa naka-experience na nga na libre kang pamasahe, pinakalit. Amen? Na libre ka o kanang, unsa to gani? Di ba? Something nga kanang makurat ka na lang. Paswipe ka, niya din napabayran. Grabe, no? Unsay masulti ni mo, ana? Di ba? Kang Lord na nga pamaagi, it's just, He's showing to you, He's showing us that He really cares. He cares for us. Tanaw ni Lord, murag kulang ang sulod sa imong wallet. Yun, naana siya'y buhaton. Amen? Inay mong tapad, God cares for you. Muna ayon na pagpaguol-guol diha. He cares for you. God cares for us. Mo nang giingon nga ang closeness ni Lord sa atua, grabe gyud, ka-amazing. Amen? Amazing. Karong udto, wa kay pampaniudto. Palibre kay Lord. Di ba? Karong udto, wa kay pamasahe. Ma-amaze ka na lang, hala, nalibre ko pamasahe. Igsuon, karon bitaw, karon nga moment, giistorya ka sa Ginoo, librihan ni Sisikoan, ha? Paminawag yun, and then obey. Kasi nagay panahon nga ikaw ang gamiton sa Ginoo nga ikaw mang libre para na siya'y buhaton sa sunod, ikaw na pudang malibre. Amen ba? Kisay mo tuo nga close kaayo ang Ginoo sa imuha. He's so close. He's so near. And if you're hurting, He is here to take that hurt sa imuha. Amen. Are you blessed today? We have received the good news. Ang good news is moto, nga duol kaayo ang Ginoo sa imuha, sa akoa. Okay? I-feel nimo na nga iyang presence. I-feel nimo na. Bisan og nakagiagihan, just feel the presence of God. Tinuod na. He is close to you. He is so close. Now, in closing, I'd like to ask, gusto ko mangutana, is there a need that you haven't prayed about because tanaw nimo ang imong request insignificant kang Lord? Nakikikinahanglan. Wala lang nimo ginapag-pray. Wala na lang nimo gi-pray kasi tanaw nimo, hala oy, murag tanaw ani basig ingnon ko sa Ginoo. Di man na importante. Naa ba na? Naa ba kay request ngay nga na? Dapat imo nang isulti gihapon sa Ginoo because iyahan ang tubagon according to His will. Pangutana, what is something that is making you hurt or grieve today? Unsay nakapasakit kung naaman, nakapasakit sa imuha karon. Nga hangtod ron ga-struggle ka to overcome that grief. Kanang imong kagulanan, di gid mawala-wala, nasakit na lang ka, na-stress na lang ka, na-hurt ka, di ka katulog. Grabe. Let me tell you, ask the Lord. You ask God to help you feel His presence. Maglisod kag feel sa presence ni Lord kung imong kimkimo ng imuhang hurt. Maglisod kag feel sa presence sa Ginoo kung imong kimkimo ang kanang kaligut-gut nimo, kasakit. Mag-desire ka, Lord, I want to feel your presence. Help me, God. Ang Ginoo mo yun po siya, give me your heart. Give me your hurt. Imong kasing-kasing ug ang imong wounded heart, give it to me. Ihatag na sa ako, anak. Ihatag na sa ako, so that you will have this freedom. Freedom to worship. Freedom to honor God. Freedom to believe that God is close, so near to you, that God cares. He cares for you. He cares for you and me. I got hurt, nasakitan ko. Na-experience na ko ang sakit kaayo.
karon, I don't know, maybe, isa diri sa to, duha tulo, kinsa ba mo? You're hurting also. Nag-grieve pa ka hangtod karon. I want you to just offer that to God. As we all stand, samtang tatanan magapanindog. As we stand up, I want you to just close your eyes. Piyungon lang nimo imong mga mata. And just feel the nearness of God. I-feel lang nimo ang closeness ni Lord. And if you have a need today, I don't know, ano sa imong need? Nga, tanaw ni mo, dili ka matagad sa Ginoo. Right now, I tell you that God is not busy for you. Ready siya, andam siya. Naasikasuhon ka at timanon ka. Tubagon ka niya when you call on Him. I want to make an altar call. Kinsa man sa inyo ha, ang gusto muduol da sa Ginoo. Ihatag ang imuhang mga kasakit. And you have also your needs. I don't know unsang klase sa need physically. Maybe you need healing. Maybe you need money for, siguro na kay needs for your bills. Or you are hurting, just come in front right now. Duol ta kay Jesus, duol ta diri sa altar, and then offer that to the Lord. Ayaw kaulaw. Duol da sa Ginoo, come to the altar and give it to Jesus. As we sing this wonderful song, draw me close to you. Lord, you're all that I need. Lord, ikaw ang akong gikinahanglan. Ginoo, walay lain kong gikinahanglan, ikaw lamang. You're all that I ever needed. Duo lang diri sa atubangan so that I can pray for you and the leaders can pray for you also. Jesus, Jesus, Jesus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. Pwede ka mo kneel down before God as you have your You time say with the Lord. that I'm your Pwede ra ka mo luhod if kaya nimo as you worship God. You are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Itaas na to, mga Bring me kamon. back to you. Come on, surrender to Jesus. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tell it to
We'll sing this softly as all the leaders will just minister to each one. Continue to believe that God is near. Continue to believe that God will meet your needs. As you sing, you're all that I want softly, prayerfully. Somebody will touch you. Just give yourself to God right now. Softly now. You're all I want. Jesus. You're all I Leaders. ever needed. Jesus. You're all I want. Help me know you. Come on, sing it one more time softly now. You're all I want. You're all I want.
presence right now. Feel His presence. He is embracing you right now. God is embracing you. Ginagakos ka sa Ginoo karon. He is so close to you. Just feel His touch right now. And believing that God is meeting all your needs according to His riches and glory. God will answer you. God is answering all your prayers, your requests, your petition. Matinud-anon ang Ginoo. Matinud-anon siya. Matinud-anon ang Diyos nga atong ginasimba. Imo na dapat tuuhan. Matinud-anon ka, O Diyos. Let's just sing that song. Ang Diyos nga atong gialagaran, buhi. And He will stay faithful. He will supply all your needs. He will give you healing. Take that hurt from your heart right now. Mga kasakit, mga kalisod. Come on, sing it to Jesus right now. If you feel the presence of God. Sing as you declare. Pasalamatan nato ang Ginoo, palakpakan nato siya as you thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Kaupan ninyo ang presensya ni Lord sa
Thank you for the message that we have heard this morning. I pray the Lord, di namin mahimong tingpanginaw sa imong tulong, but we also be doers, God, of your word. Salamat, Lord, that as you face another week, may you journey with us, Lord, to sustain us. Thank you for the strength, the wisdom, and the protection, Lord God, as we move forward, Lord, for another week. To Him, He is able to keep us from falling and to present us faultless before His glorious presence, both now and forever. And all the faithful children of God will say, Amen and amen. I will and see you next Sunday.